Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Magandang gabi sa lahat ng viewers ng Sa Totoo Lang. Good Hello evening po, po. Mayor Tin. Thank you for joining us, Mayor, ha, kahit po gabi na. Kahapon po ang report na natanggap namin mukhang overload yung mga truck na dumaan dyan po sa tulay, kaya daw po bumigay. Ano na po ang update dyan sa Pigatan Bridge? Sa unang tingin po, ang naging dahilan ng pagbagsak ng tulay ayun nga pong overloading na sinasabi dahil nagsabay na tumawid dito sa Pigatan Bridge yung dalawang trailer trucks at dalawa pang mas maliit na truck. Dahil 18 tons lang po ang load limit ng Pigatan Bridge, samantalang talagang over the load limit of 18 tons yun pong dumaan ng mga sasakyan. Pero kailangan nating tingnan yung mas malawak na sitwasyon dito sa aming bayan at saka sa probinsya ng Cagayan. Itong Pigatan Bridge ay nasa Maharlika National Highway na siyang nag-iisang daanan ng lahat ng mga sasakyan mula downstream Apari hanggang Tugigaraw, which is the capital down south, and vice versa. At yung major artery ng National Highway, Maharlika Highway, ang siyang kumukonekta ng Cagayan sa mga karatig probinsya ng Isabela at ng Ilocos, sa region, all the way to Manila. So, syempre po, an added factor, yun pong bridge na ito ay ginawa noong 1980s pa. This is a 45-year-old bridge. Kung kaya nung ginawa po ito, hindi na-anticipate o na-foresee na mas marami na yung traffic, mas lumago na yung ekonomiya. Kung kaya at this point in time, hindi na niya kaya, hindi nakasabay sa pangangailangan ng panahon. So, sana tingnan din natin yun dahil meron talagang tendency na kasalanan ng mga trailer trucks, kasalanan ng driver dahil bakit hindi nila tiningnan yung load limit. Subalit mula sa punto de vista nga na galing po sa ating mga farmers din at mga negosyante, siguro sana mag-level up din ang ating pamahalaan sa pagsasagawa ng mga bridges na talagang mag-cater sa needs ng community. Lalo na harvest season po ngayon. So talagang expected na marami po talagang mga toneladang truck ng palay, ng mais, ang ibinabiyahe all over Luzon. Galing po dito sa Cagayan. Mayor Tin, so meron bang alternative na ruta ngayon dahil inaasahan dahil baka wala ng budget yung DPWH for this year para mapa-repair agad yan. Hindi nga repair, dapat new na, brand new bridge na. Paano nga yun, yung supply na kailangan lumusot dyan? Saan nga ngayon papadaanin? Yun na po yung inasikaso natin na mula nung nangyari ito kahapon, kagabi, nagtalaga na tayo ng mga alternate routes. Para po sa light vehicles, nandyan po yung Pigatan Circumferential Road, malapit din lang doon sa area ng collapsed bridge. 2.9 kilometers po ito for light vehicles, but this is just a barangay road. So talagang makakaantala talaga sa biyahe dahil hindi kaya ng isang barangay road lamang na i-accommodate yung heavy traffic ng isang national road. Pangalawa, yun naman pong heavy vehicles ay malayo ang detour kasi kailangan umikot sa dalawang bayan, Baggao at Gataran, at madadagdagan ang travel time ng heavy vehicles ng mga 1.5 oras, 2 oras kasi it will the route traverses an additional 89 kilometers. Mahaba po ito. Kaya talagang may negative impact po ito sa flow of people, goods, and services. Kung kaya sana agarang aksyon ang ipatupad ng DPWH. Pero may coordination na po kayo with DPWH. Meron ba silang nabigay na initial timeline po sa inyo kung kailan po aksyonan? Nakapag-meeting po tayo with the DPWH Assistant Regional Director kasama ng ating butihing Governor Edgar Egay Aglipay ng Cagayan. At
yun pong sinabi ng DPWH sa atin ay uunahin nilang magsagawa ng Detour Bridge sa pinakamabilis na panahon daw po. At ang proposal ay bagong tulay talaga na sana, ay yun po yung input namin, sana maka-accommodate na ng heavier loads kasi this is the national highway at dito dumadaan lahat ng traffic. Pero wala pong timeline pa na maibigay ang Assistant RD and we are waiting for the response po kung kailan po ito uusad. Pahabol lamang po, Mayor. Yun po kasing nakikita naming video. Ito yung nag-collapse na yung bridge saka nandun pa yung truck. Ngayon po, ano nang itsura niya? Natanggal na po ba? Nahatak na yung mga sasakyan dun sa nag-collapse na bridge? Sa ngayon po, hindi pa natin ginagalaw dahil safety first. Kinordon muna natin yung area at inaantay natin yung talagang mga eksperto, no? Ang gumalaw diyan po sa mga truck kasi mabigat po yung dalahin ng truck. Yan po ay kung nakikita po ninyo mga cavans of palay. At antayin po natin yung mga eksperto sa paggalaw nito. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Mayor Tina Antonio, for joining us. Salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat sa pagkakataon.